Magandang araw sa inyong lahat, aking mga sugid na tagapakinig. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan mula sa ating tagapakinig na nagangalang Ren. Ang kanyang kwento ay pinamagatang Ang Aking Karanasan. Halina't ating pakinggan ang kanyang kwento. Ako nga pala si Ren. Sa isang maliit na nayon ako nakatira kasama ang aking pamilya. Kami ay namumuhay ng tahimik kahit simple lamang ang aming buhay. Pagsasaka ang kinabubuhay ng aking pamilya, ngunit kailanman ay hindi ko ito ikinahihiya. Gayunpaman, kontento na ako sa aming buhay. Marami akong pangarap para sa aking pamilya na gusto kong matupad balang araw. Kaya nagsusumikap ako na maabot ito. Alam kong hindi ito maging madali sapagkat marami pa akong mga pagsubok na kahaharapin. Ngunit gayon pa man, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Simula pagkabata, mulat na ako sa hirap ng buhay. Sa tuwing pumapasok ako sa paaralan, tanging pagkain lamang ang aking dala sapagkat wala akong baong pera dahil walang-wala talaga kami. Minsan, kapag may pera si mama, binibigyan niya ako ng 5 peso para makabili ako ng ulam. Araw-araw, tinitiis kong maglakad mula sa amin papunta sa paaralan. Buti na lang, minsan may kakilala ako na magpasakay sa akin sa kanilang sasakyan. Minsan, pagod na talaga ako at gusto ko nang sumuko. Ngunit, nanatili pa rin sa aking isipan na marami pa akong mga pangarap na nais kong makamit. Hindi naging madali ang aking buhay. May mga pagkakataon na kumain kami ng niyog sapagkat wala kaming bigas. Ito lamang ang naisip naming paraan upang maibsan ang gutom na aming nararamdaman sapagkat wala talaga kaming pera para pambili ng bigas. Iyon ang mga pagkakataon na maituturing ko na pinakamahirap na sitwasyon sa aming buhay dahil sa panahong iyon ay wala talaga kaming nasasandalan at nalalapitan. Hindi lamang iyon ang aking naranasan. May mga pagkakataon din na ang aming bigas ay yellow corn dahil ito lamang ang murang bigas sa panahong iyon. Ngunit gayon pa man, ako ay masaya sapagkat meron kaming kinakain kahit na ganoon ang aming pagkain. Masaya na ako sa aming buhay kahit mahirap lang kami, basta ang mahalaga para sa akin ay buo pa rin ang aking pamilya. At iyon ang isa sa pinakamagandang biyaya na ipinagkaloob sa akin ng Puong May Kapal. Hindi man naging maganda ang aking buhay, ngunit patuloy pa rin ako sa pag-asang balang araw ay magbabago rin ang takbo ng aming buhay. Noong ako ay bata pa lamang, ibinuhos ng aking mga magulang ang kanilang pagmamahal sa akin sapagkat ako lamang ang kanilang nag-iisang anak. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagmamahal at pag-aaruga sa akin. Dahil doon, naging masaya naman ako sa ipinakita nilang pagmamahal para sa akin at kontento na ako ngano ang meron kami. Meron sana akong kapatid noong 8 taon pa lamang ako, ngunit sa kasamaang palad, ito ay sumakabilang buhay pagkatapos itong ipinanganak. Kaya labis ang aming kalungkutan at pagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Ngunit kahit ganun pa man ang nangyari, ipinagpasalamat pa rin namin sa Panginoon na kahit sa sandaling pagkakataon ay nakapiling namin siya. Noong ako ay elementarya pa lamang, kami ay lumipat ng tirahan doon sa tinitirhan ng aking lolo at lola nang sa ganon ay maalagaan namin sila sapagkat matanda na sila at wala silang kasama doon sa kanilang bahay. Kung kaya't napagdesisyonan ng aking mga magulang na ilipat ako ng paaralan nang sa ganon ay hindi ako mahihirapan. Medyo may kalayuan din ang aming bahay sa aming paaralan. Kung kalakarin ito ay aabot sa 40 minuto hanggang 1 oras, depende sa kung gaano kalakas ang iyong paglalakbay. Nagsusumikap ako mag-aral kahit ganoon kalayo ang aming paaralan at hindi naman ako nabigo sapagkat pagdating ng senior high school ay ako ang naging valedictorian at sa pagkakataon na iyon ay hindi talaga ako makapaniwala.
Lubos ang aking kasiyahan sa panahong iyon sapagkat nagbunga ang lahat ng aking pagod at paghihirap. Sobrang tuwa rin ang nadarama ng aking mga magulang at bakas talaga sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Noong magkolehiyo na ako, nakapag-desisyon ako na maging working student nang sa ganon ay makapagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Sapagkat hindi kaya ng aking mga magulang na suportahan ako sa aking pag-aaral dahil kapos kami sa pera. Hindi naman ako nabigo dahil may tumulong sa akin na aking guro at nag-alok sa akin na siya ang magpapaaral sa akin. Sobrang tuwa ko sa pagkataon na iyon dahil sa wakas ay makapagpatuloy na ako sa aking pag-aaral. May pagkakataon na pumunta ang pinsan ng aking guro sa kanilang bahay at nakita niya ako. Inalok niya ako na sumama sa kanya sa Maynila at siya na raw ang magpapaaral sa akin. Nagpaalam naman ako sa aking guro at pumayag naman siya. Kinabukasan ay agad akong isinama ng aking amo sa Maynila at sa pagkakataon na iyon ay halo-halo ang aking nadarama, may tuwa at kalungkutan. May tuwa dahil unang pagkakataon ako makasakay ng eroplano at makapunta ng Maynila at lungkot dahil mawalay ako sa aking pamilya sapagkat hindi ako sanay na mawalay sa aking mga magulang. Pagdating ko doon, wala naman ako naging problema sa aking mga amo sapagkat sila ay mabait. Ngunit sa kasamang palad, ako ay nagkasakit dahil napabayaan ko ang aking sarili. Kung kaya't, 1 buwan lamang ako doon sa Maynila. Gusto sana akong ipagamot ng aking amo doon sa Maynila, ngunit kailangan ng pahintulot galing sa aking mga magulang. Kaya napagpasyahan ng aking amo na iuwi na lang ako dito sa Ipil nang sa ganun ako ay mapagamot. Tumagal ako ng 15 araw sa ospital at ang sabi ng aking doktor, ako raw ay may sakit na tinatawag na schizophrenia o may sakit sa pag-iisip. Kaya labis na lang ang kalungkutang nadarama ng aking mga magulang. Ngunit sa awa at tulong ng Diyos, ako ay unti-unti nang gumaling sa aking sakit, ngunit patuloy pa rin ang aking pag-inom ng gamot hanggang ngayon. Ngayon ay kasalukuyan ako nagpapatuloy sa aking pag-aaral dito sa Western Mindanao State University, Ipil Campus, bilang 3rd-year student at kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Naniniwala ako na walang imposible sa taong may pangarap. Kahit mahirap ang buhay, kapag nagsusumikap ka ay tiyak, maaabot mo rin ang iyong mga pangarap sa buhay. Tanging kailangan lang natin ay magpursige at huwag sumuko sa anumang hamon at hirap ng buhay. Hanggang dito na lang, nagmamahal, Ren.